Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Isa del Rosario. Isa po akong simpleng empleyada na nagkakamali, natututo, at minsan nang napasabak sa mga sitwasyong hindi inaasahan. Dito na po magsisimula ang roller coaster ride ng aking misyong makahanap ng one true love. Sana ay magustuhan niyo ang aking kwento. Mabilis ang takbo ni Isa sa kahabaan ng hallway ng kanilang kumpanya at halos bumaligtad ang sikmura niya sa kaba. Kumakalabog ang takong ng kanyang sapatos sa marmol na sahig habang hinahabol niya ang hangin. Kasabay niya si Trina, ang matalik niyang kaibigan at katrabaho na nagmamadali din katulad niya. Dahil sa ingay na nagagawa ng magkaibigan, napapalingon tuloy ang iba nilang mga katrabaho. Trina, paano mo naman kasi naisama yung letter ko para kay Miguel sa mga reports para kay Sir Lucas? Hingal na hingal si Isa habang takot na takot din para sa kanyang nanganganib na karir. Matagal nang may lihim na pagtingin si Isa sa kanyang katrabaho na si Miguel. At pagkatapos ng 6 na buwang pagtatago ng kanyang nararamdaman, naglakas loob si Isa na umamin sa pamamagitan ng isang liham. Kasama niya si Trina noong gabing naiwan sila sa opisina matapos mag-overtime. Si Isa at isa sa mga HR staff, habang si Trina naman ang sekretarya ng CEO. Dahil hindi pa ma-finalize ni Isa ang mga gusto niyang sabihin, napag-isipan nilang kinabukasan na lamang tatapusin ang letter at iniwan nila ito sa mesa ni Isa nang walang nakalaang pangalan kung para kanino. Gayunpaman, pagkarating ni Isa kinabukasan, wala na ang liham. At doon pa napagtanto ni Trina na naisama niya palang piraso ng papel sa mga papeles na hinatid niya sa opisina ng kanilang boss bago umuwi kasama si Isa. Hindi ko talaga alam na nasama ko yung letter, Isa. Sagot ni Trina na natataranta na rin. Hindi ko sinasadya, promise. Halos maluha na lamang si Isa dahil sa hiya. Gusto ko na lang lumubog sa sahig. Siguradong ipapahiya ako na sungit na yon. Sa dinami-dami ba naman kasi ng pwedeng mapuntahan ng letter, ang kanilang CEO pa talaga ang natsambahan. Istrikto ito sa trabaho at walang patawad sa mga nagkakamali. Paniguradong kapag nabasa niya ang letter, hindi lamang si Trina ang pagagalitan, kundi pati na rin si Isa na nakasulat ang pangalan sa piraso ng papel na iyon. Sa wakas, narating nila ang labas ng opisina ni Lucas Sanchez. Nagpalitan ng tingin na magkaibigan bago pasimpleng sumilip sa transparent na pinto. Ngunit nanlamig na lamang ang katawan ni Isa nang makita niyang hawak na ni Lucas ang letter na para kay Miguel. Nakakunot ang noon nito habang binabasa ang bawat linya. Ang isa pang nakakakilabot, may kausap ito sa telepono, pero kitang-kitang ekspresyon nitong tila hindi natutuwa. Huli na, nabasa na. Halos mapabulong na lamang si Isa kay Trina sa napabuntong hininga. Ano nang gagawin ko? Tapos ng karir ko nito. Sinikap naman ni Trina na manatiling kalmado. Hinawakan niya ang kamay ni Isa na para bang binagsakan na ng langit at lupa. Tara na, bago pa tayo makita. Dinala ni Trina si Isa pabalik sa HR office. Doon, tulala lamang si Isa at tila wala na sa kanyang sarili. Ito na ba talagang senyales na hindi talaga para sa akin romantic love? Napabuntong hininga na lamang si Isa dahil sa awa sa kanyang sarili. No boyfriend since birth. May mga naligaw ngunit hindi nagtagal. At lahat ng mga naging crush niya ay hindi siya ang type. Ngayon na nga lang uli naglakas ng loob si Isa na umamin. Nagkaroon pa talaga ng malaking problema. Sorry talaga, Isa. Malungkot na napaupo si Trina sa tabi ni Isa at napahawak sa kamay nito. Ilang sandali pa, nagsipasok na mga kararating lamang nilang katrabaho at isa na doon si Miguel. Halos maputol ang paghinga ni Isa nang matanaw si Miguel na papalapit. Fresh na fresh ito at baon na masigla nitong ngiti. Walang kamali-malay sa nakinap na eskandalo ng liham ni Isa. Napalunok si Isa at halos gusto na mag-teleport paalis sa sitwasyon. Good morning, ladies. Masiglang bati ni Miguel habang bitbit ang mga papeles.
Napansin nito ang hindi may paliwanag na ekspresyon ni Isa. Okay ka lang ba, Isa? Parang galing ka sa marathon ha. May sakit ka ba kaya ka hinihingal? Bigla naman sumingit si Trina na parang may kung anong nabubuong plano. Wala. Nag-exercise lang kami sa hallway. Biro ni Trina na sinamahan ng pilit na tawa. Health is wealth, sabi nga nila. Napataas ng kilay si Miguel. Health is wealth? Sa hallway? Kakaiba talaga kayong magkaibigan, oh. Pilit na natawa na lamang ang magkaibigan habang pinapanood si Miguel na magtungo sa cubicle nito. Nang makalayo si Miguel, huminga ng malalim si Isa at bumulong kay Trina. Health is wealth? Ano yun, Trina? Shh! Sa sobrang kaba ko, wala na ako naisip na mabentang alibay. Kailangan natin gumalaw ng disente, no? Hindi tayo pwedeng mag-panic mode. Napahimas uli si Isa sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Ilang sandali pa, tumayo siya at lakas loob na humarap sa dako ng pinto ng kanilang opisina. Tara, Trina. Mas mabuti pang humingi na tayo ng tawad ngayon pa lang. Nang sa ganun baka maagapan pa natin ang paglaki ng ibang problema. Bahagyang natawa si Trina. Ikaw talaga, Isa. Ano na namang problema ang magkakaroon sa simpleng love letter na nagkamaling napunta kay Sir? Bukod sa maiisip niyang may salti ka sa utak at mala old school, wala naman siguro masamang mangyayari, no? Tumango si Isa. Sa kanilang magkaibigan, si Trina ang pinakawais at pinakamatalino. Kaya naman ang isang katulad ni Isa na overthinker at mabilis magpanik ay malakas ang paniniwala sa isang katulad niya. Tama ka, Trina. Hindi na dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano. Tumango si Trina at ngumiti. Napatingin naman siya sa kanyang wristwatch. Oh, may 10 minutes pa tayo bago mag-start ang trabaho. Ano, kuha muna tayo ng kape sa pantry? Ngumiti naman si Isa sa kaagad na napatayo. Bago pa man sila makalabas ng opisina, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Lucas. Sa tikas ng tindig nito, tahimik na tumigil ang ilan nilang katrabaho upang pagmasdan ng kanilang CEO na tila may importanteng sasabihin. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Ramdam niyang matinding kaba na parang kumikiliti sa sikmura niya. Pilit niyang iniiwas ang tingin kay Lucas, pero imposibleng hindi niya mapansin ang mga titig nito na nakapako na sa kanya. Sa puntong yon, gusto na lang ni Isa na magpalamon sa sahig. Isa, sumabay ka na sa akin mag-lunch mamaya. Parang natuyuan na lalamunan si Isa. Si Trina naman ay natulala sa eksenang parang eksklusibong kaganapan sa mga napapanood niyang office telenovela. Bakit po, sir? Napangiti si Lucas. Saka napailing na parang aliw na aliw sa tanong ni Isa. Hindi mo na kailangang pigilan pa sa sarili mo. Nabasa ko ng lahat ang nararamdaman mo para sa akin. And I admire your courage. Kaya binibigyan kita ng chance dahil hindi lahat kayang ginawa mo. Halos malaglag ang panga ni Trina matapos marinig ang sinabi ng kanilang boss. Napaawa ang kanyang bibig sa gulat habang palihim na sumuliyap kay Isa na mukhang nanginginig na sa sobrang kaba. Wala naman lakas ng loob si Isa na tumanggi. Alam niyang mas lalaki lang ang iskandalo kung aamin siya nagkamali lang siya. Sa oras na malaman ni Lucas na napahiya siya, siguradong hindi lamang karyon ni Isa ang masisira, kundi baka pati na ang buhay niya. Siguradong hindi palalampasin ni Lucas ang salarin kapag napahiya siya. Kahit nanginginig ang mga tuhod, pinilit ngumiti ni Isa. Sige po. Good. Pumunta ka na lang sa office ko mamaya. Trina, sumunod ka na sa akin. Magsisimula ng meeting ko with the board members. Naiwang naguguluhan si Isa habang tinatahak ni Lucas sandaan palabas sa kanilang opisina. Si Trina naman ay nagpipigil ng tili. Oh my God! Tanging nasabi ni Trina sa napatakip na lamang ng kanyang bibig. Sige na, pumunta ka na. Sumunod ka na kay sir. Marahang itinulak ni Isa si Trina paalis dahil mukhang wala na ito sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga nasaksihan. Babalikan kita pagkatapos ng meeting. Saad ni Trina habang nagmamadaling umalis. Si Isa naman ay napahilot na lamang ng kanyang ulo nang bigla siyang lapitan ng kanyang mga kasamahan. Isa, totoo ba yun? Anong ibig sabihin ni sir?
Nag-confess ka sa kanya? Natauhan na lamang si Isa nang marinig ang sunod-sunod na tanong ng mga katrabaho. Nakapalibot na sila sa kanya, para mga reporter na nag-aabang ng isang malaking headline scoop. Grabe ka, Isa! Idol na kita! Paano mo nagawa yon? Tanong ni Mika na halos humanga sa kanya. Oy, spill dati naman. Kailan pa to? Kaya naman pala lagi kang blooming at tagaayos ah. Dagdag naman ni Greg habang pilit na pinipigilan ng tawa. Halos himatayin si Isa sa kahihiyan matapos marinig ang sunod-sunod nilang mga katanungan. Wala to no, mali kayo nang iniisip. Mabilis niyang iniwas ang mata sa mga kasamahan at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mesa. Pero hindi pa rin nakalusot si Isa sa mga mausisa nilang mga tingin. At sa malas na pagkakataon, napansin niyang naglalakad papunta sa kanya si Miguel. Ang tunay niyang gusto na ngayon ay parang mas naging out of reach na dahil sa nangyayari. Para bang bigla na lang nag-slow motion ang bawat galaw ni Miguel. Ramdam ni Isa ang dagundong ng puso niya habang palapit ito. Lalo na nang tumama mga mata nito sa kanya na magaan pero may halong kuryosidad. Isa, narinig ko yung ginawa mo kay Sir Lucas. Kahit ako, hindi siguro magkakaroon ng lakas ng loob na ganun. Ano kasi? Seriously, Isa, I'm really amazed. Ang tapang mo. Masaya ako na may ganitong energy sa office. Mukhang magiging entertaining ang mga susunod na mangyayari ah. Naiwang tulala si Isa. Kung hindi lang sa matinding kaba kay Lucas kanina, ay sigurado siyang babagsak na sa sahig dahil sa lapit ni Miguel sa kanya. Bumalik naman si Miguel sa kanyang cubicle. Habang unti-unting nagbalik ang ingay ng opisina, ramdam pa rin ni Isa ang pagdagundong ng puso niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Sa halip na maging simple at tahimik ang shift ni Isa, ngayon, naging sentro pa siya ng chismis. Hindi na nga niya alam kung anong gagawin niya kay Lucas. Ngayon, si Miguel pa ang nagbigay ng papuri na hindi niya inaasahan. 10 minuto bago ang lunch break, tumakas si Isa sa opisina at magtatangka sanang umuwi at magsinungaling na lamang na sumama ang kanyang pakiramdam. Talagang hindi niya pakakayaning harapin si Lucas at maging star ng chismis sa kanilang opisina. Bilis! Bilis! Nagmamadaling pinipindot ni Isa mga controls ng elevator habang tumitingin sa kanyang paligid. Nang magbukas na ito, napahinga siya ng maluwag. Ngunit panandalian lamang din ito matapos niyang madatnan si Lucas sa kanyang harapan. Nang makita siya ni Lucas, ibinaba nito ang hawak niyang cellphone at bigla na lamang pinatay ang tawag. Oh, saan ka pupunta? Napatitig si Lucas sa mga gamit na dala ni Isa. Kinabahan naman si Isa at napalingon na lamang kay Trina na nasa likod ni Lucas at panay ang pangungusap sa kanya gamit ang mga mata nito. Kasi po, marahang napailing si Lucas at natawa. Alam kong excited kay Isa. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Dadaanan ka pa sana namin sa office ko. But since you're here, tara, sumabay ka na sa akin. Dumiretso na tayo sa labas. Nandun ang driver ko. Sandali. Natigil si Lucas sa kapinagmasdan si Isa dahil sa pag-aalanganin nito. Ilang sandali pa, para bang may kung anong ideya na pumasok sa kanyang isip. I get it. Nahihiya ka pa dahil kasama si Trina. Then, no problem. Confident na hinarap ni Lucas si Trina habang nakaawang pa rin ang bibig ng dalaga. Trina, huwag ka na sumama sa akin. Tawagan mo na lang ako kung may mangyari man habang wala ako. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Isa kung ano ang mararamdaman niya. Hindi na lamang siya nagsalita. Speechless. Hindi man halata pero mabilis ko naiintindihan ng mga iniisip niyong mga babae. Napansin ni Isa ang pagyuko ni Trina upang pigilan ang kanyang pagtawa. Dahil sa pareho nilang mahal ang kanilang mga trabaho, pinilit nilang kalmahin ang kanilang mga sarili. Oo nga po ang galing niyo po. Napangiti si Lucas. Si Isa naman ay pilit na natawa. Shall we? Sumunod naman si Isa kay Lucas hanggang sa makasakay sila sa kotse nito. Saan mo gusto kumain? Kahit saan po, sir. Lucas. Po? Naku, hindi po pwede. Hindi ko po kayo kayang tawagin sa pangalan niyo, sir.
Agad na natawa si Lucas at napailing. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Isa sa ilalim ni Lucas, ngayon lamang niya nakita ng ganitong kalawak ng ngiti ang kanyang boss. Napahinga na lamang si Isa ng maluwag. Mukhang pumalpak siya sa kanyang confession kay Miguel, ngunit nagtatagumpay naman siya bilang source of entertainment ni Lucas. Bibigyan kita ng permission na tawagin akong Lucas kapag nasa labas tayo ng trabaho. That's an order. Sige, Lucas. Napatango naman si Lucas at marahang ngumiti bago muling bumaling sa hawak niyang iPad. Bahagyang sinilip ni Isa ang binubusisi ni Lucas at nakita niya naghahanap-hanap ito ng mga malapit na restaurant. Mahilig ka ba sa mga maanghang? Oo naman. Mahilig akong kumain ng mga Korean foods kaya nasanay na rin ako sa maanghang na pagkain. Korean foods. Nakita ni Isa ang pagtitipa ni Lucas sa kanyang iPad upang maghanap ng mga malapit na Korean restaurant. Bahagya namang napangiti si Isa dahil nagdulot ng kaunting saya sa kanyang puso ang mga munting bagay na ginagawa ni Lucas noong mga oras na yon. Nang makarating sila sa isang Korean restaurant, panay ang paglinga ni Lucas sa paligid na para bang sinusuri ang bawat sulok ng kanilang kinaroroonan. Samantalang ang ibang mga nagtatrabaho naman ay hindi maiwasang mapalingon kay Lucas dahil sa tikas nito. Naupo sila at sabay na napatitig sa menu. Nang makita ni Isa mga presyo, nanlaki ang kanyang mga mata at nailapag na lamang niya ang kanyang hawak. Oh, may napili ka na? Hindi pala ako nagugutom. Drinks na lang yun sa akin. Muling napailing na lamang si Lucas at natawa. Silly. Kung ayaw mo order, ako mag-order para sa'yo. Itinaas ni Lucas ang kanyang kamay upang tawagin ng waiter. Pipigilan pa sana ni Isa ang kanyang boss, ngunit wala na siyang nagawa dahil tuloy-tuloy lamang itong umorder. Ang ending, napuno ang kanilang mesa ng sandamakmak na pagkain. Napaawang na lamang ang bibig ni Isa. Si Lucas naman ay natawa sa reaksyon ng dalaga. Nag-order ako ng marami dahil hindi ko alam kung anong gusto mo. Pero hindi mo naman kailangang ubusin ang lahat ng yan. Pwede mong iuwi sa bahay niyo kung yung iba o kaya naman, dalhin mo pabalik sa office. Kinuha ni Lucas ang 2 pares ng chopstick at inabot kay Isa ang isa. Na-overwhelm ka ba? Kaya dapat sa susunod, huwag ka na mahihiyang umorder. Natigilan naman si Isa matapos mapagtanto ang sinabi ni Lucas. Sa susunod? May susunod pa? Natigil naman si Lucas at bahagyang naging seryoso. Ayaw mo na ba? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako na iniisip mong gusto mo pa uli akong makasama. I mean, kahit itong pagkakataon na to, hindi ko na-imagine na mangyayari. Well, nandito na tayo ngayon. At sasabihin ko na sa'yo na, ito ang magiging una. Pero hindi ito ang huli. Marahang napangiti si Isa. Unti-unti ring kumalma ang kanyang dibdib pagkatapos ng mga ipinapakitang konsiderasyon ni Lucas. Sino ba naman na mag-aakala na ang CEO nilang napaka-istrikto sa opisina at laging salubong ang kilay ay isa rin palang gentleman, kahit na medyo mahangin nga lang ang ulo. So, kailan mo ko unang nagustuhan? Anong nagustuhan mo sa akin? Nabigla naman si Isa sa tanong ni Lucas. Ngunit sa kanilang sitwasyon, hindi na rin nakakagulat na maging curious si Lucas sa nararamdaman ni Isa. Ang gwapo mo kasi, matalino, magaling sa trabaho. Yun lang. Napaayos ng upo si Isa. Iniisip na lubos-lubosin na ang kanyang pagsisinungaling. Tinitingala ko po kayo sa trabaho, sa lahat ng challenges na hinarap ng kumpanya. Nandun po kayo at nalampasan niyo ang lahat. Ang laki po ng epekto niyo sa buong team. Alam mo yun, parang isang malaking motivator. Napahinga si Lucas at tumitig kay Isa ng seryoso. I see. So, paano naman sa mga hindi work-related na mga bagay? Ano ba nagustuhan mo sa akin? Like, as a person. Biglang nagkakabog ang dibdib ni Isa. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa chopsticks saka ang umiti. Siyempre, hindi lang po sa trabaho. Ang pinaka nagustuhan ko sa inyo, yung confidence. Yung parang hindi kayo natatakot humarap sa kahit anong challenge. Physically, kahit naman po sino, alam na gwapo po kayo.
Ang tangkad niyo rin po, morenong gwapo. May charm po talaga, parang may aura na. Wow! Sa wakas ay natawa na rin si Lucas at mukhang satisfied na sa narinig kay Isa. Tingin mo, ganun talaga akong kagwapo? Yung mapapawaw ka talaga? Natawa naman si Isa at napainom na lamang ng tubig upang malunok na maayos ang kanyang kinakain. Ayan, finally, ngumiti ka na rin. Napangiti si Isa at napayuko na lamang. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi at hindi niya na magawa pang titigan sa mata si Lucas. Nang matapos silang kumain, sabay pa rin silang bumalik sa opisina. Biglang napahinto si Isa sa paglalakad nang makalabas sila sa kotse, kaya naman takang napalingon si Lucas. Isa, hindi ka pa ba papasok? Malapit na mag-alauna. Mauna na po kayo, sir. Maya-maya na po ako papasok. Baka po kasi pagsabay tayo pag-usapan tayo. Alam niyo na po, yung mga katrabaho kong tsismosa. Napasinghal si Lucas saka muling bumalik sa kinatatayuan ni Isa. Hinahayaan mo talaga mga ganun tao na makontrol ang buhay mo. Hayaan mo sila kung ano gusto nilang isipin. Madali lang po para sa inyo yan, sir. Kasi hindi naman po nila kayo harap-harapan na pagchichismisan dahil kayo po nakakataas dito. Pero ako, empleyado lang po ako dito. Baka nga po ngayon kung ano nung kwento na pong nabuo nila tungkol sa akin eh. Okay, ganito na lang Isa. Napatingala si Isa kay Lucas. Sabi ni Lucas na mukhang malalim na nag-iisip ng paraan para mapagaan ang pakiramdam niya. Isipin mo lang na kung may mga tao man na nagsasalita na masama tungkol sa'yo o sa atin, hayaan mong magsalita sila. Hindi mo naman sila kailangang baguhin. Ang mahalaga, hindi mo binabago ang sarili mo para sa kanila. At kung sa tingin mo sumusobra na sila, sabihin mo sa akin at akong bahala sa kanila. Nagkibit-balikat si Isa at bahagyang umiti. Kahit na papano ay may magandang naidulot sa kanya ang mga salitang iyon. Gumaan ang pakiramdam ni Isa, lalo ng kanyang dibdib na kanina pang kinakabahan. Thank you po, sir. O sige, mauna na ako sa loob. Dire-diretso namang pumasok si Lucas sa building matapos magsalita. Pinanood naman siya ni Isa at napangiti na lamang. Bago pa tuluyang makapasok si Lucas, nagbigay siya ng maliit ang ngiti bilang pagpapakita ng suporta bago naglakad papasok. Kinabukasan, bagong araw na naman ang trabaho at pumasok si Isa sa opisina na may ngiti sa labi. Pagkamat ramdam pa rin ang kaba sa tuwing makikita si Lucas. Parang may kakaibang vibe na pumapailan lang sa pagitan nilang dalawa mula na magkausap sila kahapon. Hindi na niya alam kung paano niya ito ihahandle. Lalo pa tuwing nag-uusap sila, may mga tingin na parang may hindi pa natutuklasang sikreto sa kanilang dalawa. Pagpasok niya sa opisina, nakita niyang wala pang tao. Agad niyang inilagay ang mga gamit sa mesa, tapos tumingin sa paligid. Habang nag-aayos ng mga papeles, bigla na lamang may taong tumayo sa katabing cubicle ni Isa. Kaya naman napabalikwas siya dahil sa gulat. Anak ng nanay mo! Hey, chill! Natawa na lamang si Lucas dahil sa gulat na ekspresyon ni Isa. Sir! Ay, Diyos ko! Aatakihin naman po ako sa puso dahil sa inyo eh! Napahawak na lamang si Isa sa kanyang dibdib saka muling naupo sa kanyang silya. Sorry, chinecheck ko lang ang mga computer at saktong dumating ka. Aga mo naman ngayon, Isa. Ganitong oras naman po ako usually na pumapasok. Malapit lang po kasi yung tinitirahan ko dito. Napansin ni Lucas sa mga maliliit at cute na figurines na inaayos ni Isa at nilalagay sa kanyang mga mesa. Tahimik lamang niyang pinanood si Isa. Araw-araw ka bang ganyan? Opo. Favorite ko po itong mga Sunny Angels. Kapag na-stress po ako sa trabaho, tinitignan ko lang po sila. Wow, kakaiba ka nga talaga. Napangiti na lamang si Isa dahil sa halos pabulong na komento ni Lucas. Ito sir, sa inyo na po ito. Napatitig si Lucas sa strawberry keychain na inaabot sa kanya ni Isa ngayon. I-consider niyo na lang po itong small gift para sa unang date natin kahapon. Bahagyang natawa naman si Lucas, ngunit nagdadalawang isip pa rin siyang tanggapin iyon. Napagtanto naman ni Isa na baka hindi mahilig si Lucas sa mga cute na bagay.
Halata rin naman sa itsura at personality nito. Okay lang naman po sir kung ayaw nyo kasi masyadong girly. Marami pa po akong ganito sa bahay. Hahanapan ko po kayo na mas babagay sa inyo. Akmang ibabalik na sana ni Isa ang keychain sa kanyang bag nang mabilis itong haplutin ni Lucas. Napasinghapan dalaga sa gulat. Saka takang napatitig kay Lucas dahil agad itong ibinulsa ang keychain. Salamat dito. Habang patuloy na nag-uusap sina Isa at Lucas, naputol ang kanilang moment nang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Miguel. Agad niyang hinubad ang sunglasses at iniangat ang isang kilay habang nakatingin sa dalawa. Agad namang namuo ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Good morning. Malamig na bati ni Miguel. Diretso ang tingin kay Lucas habang naglalakad papunta sa kanyang cubicle. Pinanood lamang ni Lucas ang bawat galaw ni Miguel. Ngunit ramdam na ramdam ni Isa ang hindi masamang vibes na pinapahiwatig nila sa isa't isa. Good morning, Miguel. Bumati si Isa at ngumiti sa kabila ng kaba. Napansin ni Miguel ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Isa. Kaya naglakad si Miguel papalapit sa mesa ng dalaga at kunwaring may hinahanap sa tabi nito. Parang close na kayo ah. May halong sarkasmo niyang tanong at sinipat pa si Lucas na para bang naghahamon. Nagbigay lang ako ng thank you gift kay Sir Lucas. Napainom na lamang ng tubig si Isa upang ibsan ang kanyang tensyong nararamdaman. Hindi niya alam kung praning lang ba siya o tama ang napapansin niyang may hostility sina Lucas at Miguel sa isa't isa. Gift? Bagyang umangat ang kilay ni Miguel. Hindi ko alam na may mga bagay ka pa palang na-appreciate, kuya. Nabulunan na lamang si Isa sa iniinom niyang tubig matapos marinig ang salitang kuya. Mabuti na lamang at hindi ito kumalat sa kanyang mesa dahil may mga importanteng papeles na nakalagay sa kanyang harapan. Taranta namang inabutan ni Lucas ng panyo si Isa at nang makita ito ni Miguel ay napaismid siya. Hindi ba, ikaw mismo nagsabi na ayaw mong malaman ng ibang tungkol dyan? Mariing tinitigan ni Lucas si Miguel na confident lamang na nakatitig sa kanya. Napakuyom ng palad si Lucas. Pilit pinipigilan ng galit sa matatalas sa tingin ni Miguel. Hindi niya gusto ang palaging pagpapaalala nito ng nakaraan, lalo nang ginawang pagtataksil ng kanyang ama noon na nagbunga ng anak sa labas na si Miguel. Oo, sino ba naman na magiging proud na maging anak ng Kirida, di ba? Pero mababago ko pa ba yun? Kahit anong gawin ko. Nananalaytay sa dugo ko, ang dugo ng mabuti mong ama. Napaawang na lamang ang bibig ni Isa at kung ano-anong katanungan ang pumapasok sa kanyang isip. Alam mo Miguel, hindi lahat ng bagay kailangang gawing eksena. Pumunta ka dito para magtrabaho, hindi para magdala ng drama. Pumunta ka na sa kuyubigal mo. Ikaw lang bang pwedeng magdala ng drama dito sa opisina? Sagot ni Miguel. Ramdam ni Isa na nasa alanganin siyang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano lulutasin ang tensyon na para bang sasabog anumang oras. Ayaw niya magkaroon ng iskandalo lalo't siguradong parating na rin ang iba nilang mga katrabaho. Pilit siyang ngumiti at naghanap ng dahilan para maputol ang usapan. Gusto niyo po ba ng kape? Mukhang kailangan nating lahat ng pampakalma. Tumingin si Miguel kay Isa na bahagyang huminaho nang makita ang nag-aalala nitong ekspresyon. Sure, Isa. Kung ikaw gagawa ng kape, bakit hindi? Sagot ni Miguel na may bahagyang lambing. Tumango si Isa sa kaagad na hinila si Lucas paalis. Agad na nawalang bahagyang ngiti sa labi ni Miguel. Ngunit pinanood lamang niya na umalis ang dalawa. Alam ni Isa na kapag iniwan niyang magkasama ang magkapatid, baka pagpalit niya ay nagkakagulo na sila. Habang naglalakad papunta sa pantry, napabuntong hininga si Isa. Ano ba to? Morning drama agad? Meron pa bang mga nakaabang na revelations? Napaisip siya kung paano tatagpuin ang sitwasyon kung patuloy na magbabangayan sina Lucas at Miguel, lalo na kung si Miguel ang tunay niyang crush at si Lucas ang boss na inakala niyang gusto niya dahil sa maling love letter. Dahil sa nasaksihan niyang bangayan ng dalawa, mas lalong naging imposible para kay Isa ang pagsasabi kay Lucas ng totoo. Sa pantry,
Habang hinihintay na mapuno ang coffee pot, nararamdaman ni Isa mga titig ni Lucas. Ngunit dahil sa awkward na sitwasyon, ay hindi niya magawang lumingon o magsalita. Ilang sandali pa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucas, kaya naman naalarma na si Isa. Ay, pasensya ka na sa nangyari kanina. Sa wakas ay pinutol ni Lucas ang nakakabinging katahimikan. Ngumiti si Isa at pilit din na nilalabanan ng kaba sa dibdib. Wala yun, sir. Medyo intense lang talaga kanina kaya speechless ako hanggang ngayon. Parang eksena sa pelikula, pero live. Napabuntong hininga si Lucas at tinanggap ang inaabot ni Isa na baso ng kape. Hindi ko rin naman ginusto yun, pero minsan, mahirap talagang pigilan ang sarili kapag si Miguel ng kaharap. Hindi ko pa alam kung bakit sa tuwing magtutusan landas namin. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang inisin ako at ipalala nakaraan ko. Alam ni Isa na dapat siguro ay manahimik na lang siya dahil masyadong sensitibo ang problemang umiikot sa pamilya nila Miguel at Lucas ngayon. Hindi naman ako galit sa kanya. Anak lang naman siya, walang kasalanan sa lahat. Pero sabihin na lang natin hindi ganun kadali kalimutan ang lahat. Gets ko po, sir. Pero sana naman mapag-usapan niyo rin na maayos. Ang bigat kasi ng atmosphere sa opisina kanina eh. Baka isang araw, bigla na lang kayong sumabog pareho at makagawa ng bagay na pagsisisihan niyo sa huli. Dala nang naipon yung galit sa isa't isa. Napangiti si Lucas ng bahagya matapos marinig ang payo ni Isa. Salamat sa pag-alala, Isa. Ewan ko nga lang kung paano ko alisin tong hindi magandang pakiramdam na to. Pakiramdam ko tuloy, mawawalan ako ng focus sa trabaho ngayong araw dahil sa mga iniisip ko. Walang anuman, sir. Alam mo, sir, mukhang kailangan natin ng pampawala ng stress mo. Bakit kaya hindi tayo mag-bowling after work? Napatigil si Lucas. Halatang nagulat sa biglaan niyang imbitasyon. Bowling? Naglalaro ka ba doon kapag may problema ka? Nahihiyang natawa si Isa at napakamot sa kanyang ulo. Actually, hindi lang po yun ang mga ginagawa ko kapag galit na galit ako at nai-stress dito sa trabaho. Madalas po akong pumupunta sa mga rage room para doon magwala. Effective naman po. Teka lang, gusto niyo po bang itry yun? Umiling si Lucas at ngumiti. Mag-rage room tayo, tapos mag-bowling. Sounds good, right? Pero, paano po ang trabaho ko? Bahagya namang nagpa-cute si Isa dahilan upang matawa si Lucas. Ako nang bahala. Tumango si Isa at napangiti na tila nawala ng bigat ng mga nangyari kanina. Saglit na natigil si Lucas, hindi dahil sa iniisip ang alitan nila ni Miguel, kundi dahil sa ganda ng ngiti ni Isa. Sa simpleng sandaling iyon, parang nahulog ang buong mundo ni Lucas sa katahimikan. May kung anong init na humaplos sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Inilahad ni Lucas ang kanyang kamay at napatitig naman si Isa. Tara. Kailangan pa po ba na hawak kamay, sir? Ayaw mo? Minsan ka lang magkakaroon ng pagkakataong mahawakan ng kamay ng crush mo. Natawa na lamang si Isa. Minsan talaga, hindi niya mabasa-basa kung ano ang tumatakbo sa isip ni Lucas. Napailing na lamang si Isa sa kanapangiti ng may halong pangasar. Sige na nga, ang swerte ko naman. Hinawakan ni Isa ang kamay ni Lucas. Ngunit bago pa siya makapag-react, bigla na lang itong kumaripas ng takbo, hawak pa rin ang kamay niya. Sir, may humahabol po ba sa atin? Natawa lamang si Lucas habang iginigiya si Isa palabas sa fire exit ng kanilang building. Sa huli, maging si Isa ay natawa na lamang din at nang makalabas sila ay agad siyang binalot ng excitement na hindi niya pa nararamdaman noon. Napatitig si Isa kay Lucas at napangiti ng bahagya. Sa isip niya, baka hindi naman pala ganun kasama ang naging resulta ng maling pagkakapadala niya ng love letter. At baka may magandang patutunguhan din ang kanyang kwento kasama si Lucas. Pagkatapos ng araw na yon, mas naging malinaw kina Isa at Lucas ang hindi inaasahang comfort na naidudulot nila sa isa't isa. Mas naging madalas silang makita at mas naging komportable din sila sa isa't isa sa bawat pagkakataong magkasama sila. Bakit ka ba kinakabahan, Isa? Si Sir Lucas lang yun, hindi to first time.
Huminga ng malalim si Isa habang nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Nakabihis siya ng isang simpleng sundress, maayos ang buhok, at parang handa na sa anumang mangyayari sa araw ng kanilang date ni Lucas. Ngunit kahit pa ganon, hindi pa rin maalis ang kabog sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na lumabas sila ni Lucas. Ngunit ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa kanilang day off at buong araw pa. Bukod pa doon, ito rin ang kanilang pinakaunang official na date dahil madalas lamang silang kumain ng sabay tuwing lunch break sa trabaho. Papalapit na si Isa sa pintuan nang marinig niyang kumatok si Lucas. Bumangon agad siya at mabilis na binuksan ang pinto. Kinakabahan ka yata. Napaiwas lamang ng tingin si Isa saka napasilip sa labas ng kanyang kwarto kung saan pa simple silang pinapanood ng kanyang ina na may pilyang ngiti sa labi. Naiintindihan ko naman, kahit naman siguro sino, kakabahan kung ganitong kagwapo ang kadate. Napatayo si Lucas sa malaking salamin saka napatitig sa kanyang sarili. Napasinghal na lamang si Isa at natawa. Sa tagal nating magkasama, ngayon ko lang itatanong ito sa'yo. Napuno ba ng hangin ang utak mo kaya ganyan ka? Napahalakhak lamang si Lucas saka hinarap si Isa. Isipin mo na lang na, epekto ito ng walang tigil na puri sa akin ng ina ko simula pa lamang nung bata ako. At hindi naman siya nagsisinungaling, di ba? Nagpusing pa si Lucas dahilan upang matawa si Isa. oo na, panalo ka na. Napalapit si Isa sa kanyang mesa upang isuot ang kanyang mga hikaw. Pagkatapos noon ay handa na siyang umalis, ngunit napansin niya mga titig ni Lucas sa kanya. Oh, bakit kanya ka makatingin? Anong iniisip mo? Napansin ni Lucas ang pamumula ni Isa at hindi niya rin maiwasang ngumiti. Masaya lang ako na ikaw makakasama ko ngayong araw. Kung pwede nga lang, gusto ko pang mas marami pang araw na magkasama tayo. Itinutok ni Isa ang mata sa kanya at kahit simpleng salitang iyon, parang tumagos sa puso niya. Bakit parang ako na yatang kinakabahan ngayon? Napahawak pa si Lucas sa kanyang dibdib, dahilan upang pareho silang matawa ni Isa. Halika na nga, baka kung ano nang naiisip ni Mama sa labas ngayon. Hinawakan ni Isa ang kamay ni Lucas saka iginiya ito palabas sa kanyang kwarto. Sa kusina ay nakasalubong nila ang kanyang ina na si Esther. Ma, mauna na po kami ni Lucas. O sige, mag-iingat kayo ha, at enjoy. Napangiti si Esther na malawak habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Hindi niya maitago ang excitement na sumasalamin sa kanyang mukha. Para itong may kasamang aliw at isang malalim na kaligayahan. Dahil ang anak niyang matagal nang naghintay ng tamang pagkakataon na umibig, ngayon ay nakatagpo ng isang mabuting lalaki sa katauhan ni Lucas. Alam niyang hindi lang siyang masaya sa pagkakataong ito. Dahil lahat ng inaasahan niyang mangyari para kay Isa ay unti-unti nang nagiging totoo. Buong araw na ginawa nila Lucas at Isa ang kanilang mga gusto. Nanood sila ng sine, bumisita sa mga magagandang tanawin, kumain ng masasarap na pagkain, at sinulit ang bawat minuto na magkasama sila. Pagsapit ng gabi, naisipan nilang huminto sa isang parke. Habang naglalakad sila Isa at Lucas sa gilid ng isang lawa, ang mga ilaw ng syudad sa malayo ay nagbigay ng kumikislap na mga kulay sa paligid nila. Tahimik lang si Isa, pero ang puso niya ay mabilis ang tibok. Hindi niya akalain na darating ang araw na ganito, kasama si Lucas at sa isang romantikong gabi. Si Lucas naman, hindi maiwasang magbigay ng mga sulyap kay Isa. Hindi niya maiwasang mapalingon kay Isa dahil sa ganda nito sa simpleng damit na suot niya. Ang sarap na simoy ng hangin, oh. Sana ganito lang kapayapang bawat araw. Oo nga, pati ang mga bituin, sobrang liwanag nila dito. Nagtinginan silang dalawa at sa mga sandaling iyon, parang nagkaroon ng isang hindi maintindihang koneksyon. Hindi na nila kailangang magsalita. Ang mga mata nila ay nagsasabi ng lahat ng hindi kayang ipaliwanag ng kanilang mga labi. Lumapit si Lucas kay Isa at hinawakan ang kanyang kamay ng marahan. Alam mo Isa, sa tuwing ikaw ang kasama ko, gumagana lahat ng bagay.
Minsan may nararamdaman akong kakaiba, lalo na kapag hindi kita nakikita. Parang lagi may kulang. Unti-unti namang napangiti si Isa habang pinakikinggan si Lucas. Dahil ang lahat ng nararamdaman ni Lucas ay pareho sa mga isinisigaw ng puso ni Isa. Kinakabahan man si Lucas ay bahagya siyang lumapit hanggang sa ilang sentimetro na lamang ang layo niya sa dalaga. Pwede bang maging magkasama tayo palagi? Hindi ko na kaya mawala ka. Binalot si Isa na magkahalong saya at kaba. Ngunit sa mga mata ni Lucas, nakita niyang kalinawan ng mga intensyon nito. Mayroong malalim na respeto at malasakit. At sa loob ng mga sandaling iyon, ang puso ni Isa ay sumagot ng malumanay na, "Oo naman, tatanggi pa ba ako kung crush ko nang lumalapit sa akin?" Parehong natawa sina Isa at Lucas. Bago pa siya muling makapagsalita, naramdaman ni Isa ang mga kamay ni Lucas na humawak sa kanyang mga kamay ng mas mahigpit. At sa isang napakatamis na sandali, dahan-dahan nilang inilapit ang kanilang mga labi. Tila nagdadalawang isip kung ipagtatagpo ba ito o hindi. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng mga hindi masabi at mga damdaming nakatago ay nagbukas ng buo. Lumapat ang labi ni Lucas kay Isa. At ang pagpapalitan nila ng halik ay nagdulot ng halo-halong pakiramdam. Malumanay, tapat at totoo. Pagdating nila sa harap ng gitang bahay, humarap si Lucas kay Isa at nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Hindi mawala-wala ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa kanilang mga mata, halatang ayaw pa nilang magkahiwalay. Salamat, nag-enjoy ako ngayong araw. Napangiti si Lucas at tila napahinga ng maluwag. Ay, ako rin. Sobrang naging masaya ako ngayong araw dahil sa'yo. Kita na lang ulit tayo sa office bukas. Tumango si Isa at napangiti. Pero bukas, tandaan mo, boss kita, hindi kita boyfriend. Pumakto si Lucas na parang nadismaya, nagpakita ng kunwaring lungkot at yumuko ng bahagya. Ouch! Hindi ba pwedeng may special treatment kahit konti? Natawa si Isa sa reaksyon ni Lucas at hindi niya na rin mapigilan ang mga mata niyang kumikislap sa saya. Hindi pwede, boss pa rin kita sa trabaho, no? Napahinga ng malalim si Lucas sa kamahigpitan ni yakap si Isa. Good night, I love you. Nabigla naman si Isa matapos marinig ang tatlong magic words. Sa sobrang gulat niya, hindi na siya nakasagot at natawa na lamang si Lucas. Pagpahinga ka na, magtatrabaho ka pa para sa gwapo mong boss bukas. Nawala naman ang tensyon kay Isa sa napalagad na patungo sa kanilang gate. Bago pa man siya tuluyang makapasok sa loob, sumilip siya kay Lucas. I love you too. Mabilis na sinara ni Isa ang gate dahil sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Si Lucas naman ay naiwang mag-isa sa labas at hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Maging habang pinapaandar ang kanyang kotse, halos mapunit ang labi niya sa sobrang lawak ng kanyang ngiti. Naging magandang takbo na relasyon ni Isa at Lucas. Sa trabaho, nananatili silang profesional sa isa't isa. At sa tuwing nasa labas naman ng trabaho, sinusulit nila ang bawat oras ng kanilang pagsasama at mas lalo pang nakikilala ang isa't isa. Tuluyan ang nawala sa isip ni Isa ang pinagsimulan ng lahat. Ang letter na naipadala niya sa maling tao ay siyang naging daan din upang mahanap niya ang pag-ibig na matagal niya nang hinahanap. Ngunit minsan, hindi rin maiwasan ni Isa na maisip kung ito na nga ba talagang relasyong nakatakda para sa kanya. At si Lucas na ba ang kanyang endgame? O baka naman isa na naman itong experience at lesson na dudurog sa puso ni Isa. Tahimik na nakatayo si Isa sa labas ng kanilang opisina habang hinihintay si Lucas. Tapos na ang kanilang trabaho at naisipan ni Lucas na imbitahang kumain sa labas ng kanyang nobya dahil 2 araw na rin silang hindi nagkasama dahil sa hectic na schedule ni Lucas. Habang naghihintay, naramdaman ni Isa ang pagdating ng isang tao sa kanyang likod. Inakala niyang si Trina yon, kaya naman napalingon siya. Ngunit naglaho ang kanyang mga ngiti
nang makita niya si Miguel. Oh, bakit parang na-disappoint ka? Hindi naman. Akala ko kasi si Trina. Napailing si Miguel saka natawa. Imbes na dumiretso, napahinto siya sa tabi ni Isa. Kumusta ka ni Kuya? Okay naman kami, Miguel. Going strong pa rin. Bakit mo naman natanong? Nang magtagpo ang mga mata nila Isa at Miguel, nagkaroon ng tensyon sa paligid. Napangiti si Miguel at tumango-tango habang nakatingin sa malayo. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata na tila nagdadala ng masamang balita. Napansin iyon ni Isa ngunit minabuti niyang huwag nilang bigyan ng pansin. Wala lang. Pero seryoso Isa. Sigurado ka bang okay ka sa kanya? Baka naman pinipilit mo lang sarili mo. Nagtaas ng kilay si Isa at medyo hindi nagustuhan ang mga sinabi ni Miguel. Ano bang problema mo kay Lucas? Wala naman siguro siyang ginagawa sa'yo, di ba? Bago pa man makasagot si Miguel, dumating na si Lucas. Napako ang tingin nito kay Miguel at sa halip na bumate, dumiretso na lang ang mata niya kay Isa. Ready ka na? Hindi man lang tinapunan ni Lucas ang tingin si Miguel matapos niyang lapitan si Isa. Dahil doon ay nabubuntong hininga si Miguel. Kahit minsan, pwede ba magkausap tayo na walang halong sama ng loob? Kinakamusta ko lang si Isa. Matalim na tinitigan ni Lucas si Miguel at para bang pinagbabantaan itong wag nang magpatuloy pa sa pagsasalita. Depende. Kung hindi ka makikialam sa relasyon namin, baka oo. Baka nga mag-aayos pa tayo. Wow, ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo bang hindi dapat ikaw tumanggap ng letter na yun? Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging kayo ni Isa. Biglang nanlamig si Isa. Agad siyang napalingon kay Miguel matapos nitong banggitin ng isang katotohanang ibinaon na sana niya sa limot. Napakunot naman ang noo ni Lucas. Anong letter? Napabuntong hininga si Miguel, tila wala nang balak magpigil pa. Yung letter ni Isa noon, hindi mo dapat natanggap yon. Para sa akin yon. Ako ang totoo niya nagugustuhan at hindi ikaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay sumiklab palalo. Para sa'yo, anong klaseng kalokohan yan? Hindi kalokohan yan. Tanungin mo si Isa kung ayaw mong maniwala. Alam ko ang laman noon. Nung gabing sinulat nila ni Trina ang letter na yon, bumalik ako para kunin ang naiwan kong gamit. Narinig ko sila at alam kong para sa akin yon. Miguel, nandun ka? Kung alam mo, bakit tahimik ka lang? Huwag mo sabihin kinuha mo ang letter na yun at sinadyang iwan sa mesa ni Lucas. Hindi naman nakasagot si Miguel at mukhang nabigla din dahil tumpak ang sabi ni Isa. Hindi niya intensyong ibunyag ang ginawa niya. Ngunit dahil nadala siya ng kanyang emosyon, nasabi niya ang hindi dapat. Isa, anong ibig mong sabihin? Totoo bang sinasabi ni Miguel? Napayuko na lamang si Isa at halos hindi makagalaw sa sobrang takot. Pinangungunahan na siya ng kanyang emosyon at walang masabi ngayong nabunyagan lahat sa hindi inaasahang sitwasyon. Napasinghap naman si Lucas at natawa na lamang. So, nagkamali ako ng akala at hinayaan mo ako maniwala doon. Nagpanggap ka lang ba? Mahal kita, Lucas. Iyon lamang ang mga salitang lumabas sa bibig ni Isa sa mga pagkakataong iyon, dala ng desperasyon. Ngunit wala itong naging magandang epekto kay Lucas. Sa halip, mas naging dismayado ito. Baka sa mga mata ni Lucas na nawala ng kanyang tiwala kay Isa. Habang nakatayo si Isa at kaharap si Lucas, bumibigat ang dibdib sa pangyayaring hindi na niya may babalik sa dati. Mula sa pagiging tahimik na relasyon, ngayon tila nagbukas na sugat na matagal nang nakatago. Sumama ka na. Iuwi na kita sa inyo. Dire-diretso lamang na umalis si Lucas at pumasok sa kanyang kotse. Si Isa ay napalingon kay Miguel at nakitang satisfied nitong ngiti na para bang nanalo siya sa laban kay Lucas habang nakikita itong miserable. Wala namang nagawa si Isa kundi ang sumunod kay Lucas. Napakabigat naman ang pakiramdam ni Isa dahil ang dating malambing na tono ng boses ni Lucas ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Sa buong biyahe, nanatiling tahimik ang paligid. Walang pumabasag sa katahimikan kundi ang tunog ng makina ng sasakyan. Paulit-ulit na sinusubukan ni Isa na mag-ipon ng lakas ng loob
upang kausapin si Lucas. Ngunit natatakot siyang baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Hindi na rin nakatiis si Isa nang halos malapit na silang makarating. Lucas, pwede ba tayo mag-usap? Huwag mo naman akong iwasan, no? Hindi sumagot si Lucas. Kita sa mahigpit niyang pagkakakapit sa manibela na pilit niyang pinipigilan ng kanyang galit. Lucas, please. Hindi ko naman sinasadyang mangyari yon. Biglang huminto si Lucas sa tapat ng gate ni Isa. Tila nawalan lahat ng kontrol na pinipilit niyang itago. Humarap siya kay Isa, habang bakas ng galit at sakit sa kanyang mga mata. Isa, mahal mo ba talaga ako? O nag-adjust ka lang dahil sa takot sa consequences ng maling pag-aakala ko? Hindi ganun, Lucas. Totoong mahal kita. Hindi mahalaga kung paano nagsimula. Para sa'yo, oo. Pero para sa akin, mahalaga. Alam mo ba kung gaano ko sineryoso tong relasyon na to? Kung paano ko pinaniwala na special kang kung anong meron tayo ngayon? Hindi alam ni Isa kung paano siya sasagot. Ngunit tuluyan ng umagos sa mga luhang pinipigilan niya. Pero, hindi pala ako. Ang dapat na nandito, di ba? Si Miguel dapat ang nasa posisyon ko. Tumagundong ang boses ni Lucas na puno ng hinanakit. Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila, bago muling napasinghal si Lucas at nagsalita. Kaya pala minsan, kahit anong pilit kong ipadama sa'yo na tama to, parang may kulang. Lucas, ayoko nang pakinggan ang mga paliwanag mo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo. Binuksan ni Lucas ang pinto ng sasakyan at mabilis na naglakad papunta sa dako ni Isa. Binuksan niya ang pinto na parang iniimbitahan na si Isa na lumabas at umalis. Tulala at luhaan naman si Isa, habang ang bigat ng mga salitang iniwan ni Lucas ay tila patuloy na bumabasag sa kanyang puso. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Isa si Lucas, napahagulhol siya ng iyak. Alam niyang wala na siyang maibabalik sa nangyari. Ang pagmamahalan na patungo na sana sa masayang ending ay nauwi pa sa trahedya dahil sa pagkakaungkat ng kanyang malaking lihim. Napatanong na lamang si Isa sa kanyang sarili kung may magbabago ba kung sinabi niya na ang totoo noon pa man. Magiging sila pa rin ba kaya ni Lucas kung noon pa lang ay sinabi niya nang hindi para sa kanya ang liham? O baka naman doon na tuluyang magtatapos ang kanilang kwento at hindi na mararamdaman ni Isa ang panandaliang saya at pagmamahal na pinaramdam sa kanya ni Lucas. Kinabukasan, dumating si Isa sa opisina na mas mabigat pa ang loob kaysa sa bitbit niyang mga dokumento. Kahit papano, umaasa siyang maipapaliwanag niya kay Lucas ang lahat kung sakaling mabibigyan siya ng pagkakataon. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting naglaho nang makita niyang matalimang tingin ni Lucas sa kanya mula sa kabilang dulo ng conference room. Kahit nakangiti at nagbabatian ng ibang mga empleyado, kitang-kita ni Isa kung paano umiwas si Lucas ng tingin sa kanya. Sinadya nitong dumaan sa kabilang pintuan nang makita siyang papalapit. At dahil sa pinapakitang hostility ni Lucas, ay napabuntong hininga na lamang si Isa. Habang nagpupulong ang team, pilit na sinusubukan ni Isa na mag-concentrate. Nasa gitna ng presentation si Lucas, na kasalukuyang nagdidiscuss tungkol sa bagong proyekto nila. Seryoso ang ekspresyon nito at walang kahit anong bakas ng lambing o pamilyaridad na dating laging nakikita ni Isa. And as for the next steps, Isa, I expect you to handle the client presentation tomorrow without any delays or mishaps. Napatingin si Isa kay Lucas at bahagyang nagulat. Alam niyang si Lucas ang dapat na mag-lead sa client presentation na tinutukoy nito. Isa pa, bukas na ito, kaya naman hindi magiging sapat ang preparasyong gagawin niya kung ngayon pa lamang siya magsisimula. Sir, I thought you were going to. Do I need to spell it out, Isa? Ikaw ang inatasan ko dahil hindi ko na maasikasong ganyang mga bagay. I have other things to attend to. Natahimik ang buong kwarto. Kitang-kita ng mga katrabaho nila ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Wala namang naglakas ng loob na magsalita. Pagkatapos ng meeting, mabilis na naglakad si Lucas papunta sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man ito makalayo, tinawag siya ni Isa.
Lucas, sandali lang! Ayaw sanang huminto ni Lucas. Ngunit dahil maraming mata ang nakatingin, napilitan itong lumingon. Lumapit naman si Isa. Nagbabakasakaling papayag na si Lucas na kausapin siya. Pwede ba tayo mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan pa. Lucas, please, hindi ko gustong ganito tayo. Binalingan ni Lucas si Isa. Puno ng hinanakit at dismaya ang mukha nito. Alam mo, kung ano ayoko, Isa. Ayoko sa mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Ayoko sa mga taong ginagawa akong tanga. Tulad ng papa ko na niloko kami ng mama ko. Bago pa makasagot si Isa, tinalikuran na siya ni Lucas at pumasok sa kanyang opisina. Mariin pa nitong isinara ang kanyang pinto. Matapos ng ilang oras, nagtungo si Isa sa pantry, habang umaasang makakalanghap siya ng sariwang hangin kahit na papano. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang tila napakalamig na trato ni Lucas kay Isa. Kahit pilit itong gawing profesional ang kanilang ugnayan sa opisina, hindi may tatago ang tensyon na nakabalot sa pagitan nilang dalawa. Nagmistulang multo si Isa sa opisina na palaging inaabangan kung kailan niya muling masosolo si Lucas para makausap. Gayunpaman, laging natutulak palayo ang pagkakataon at tila sinasadya ni Lucas na iwasan siya sa lahat ng posibleng paraan. Lucas, sandali! Bumukas ang pinto ng elevator at sa halip na pumasok, mabilis na tinalikuran ni Lucas si Isa at naglakad patungo sa fire exit. Naiwan tulala si Isa, habang ang ibang empleyado ay nagkakatinginan, nagtataka sa nangyayari. Sa cafeteria, nakaupo si Isa kasama dalawa nilang kaopisina. Pilit niyang nilalabanan ng lungkot na bumabalot sa kanya. Habang nagpapanggap siya nakikinig sa kwentuhan ng mga kasama, napalingon siya sa pinto ng cafeteria nang dumating si Lucas kasama si Trina, na nakasunod lamang sa kanya. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan na magtama ang kanilang mga mata. Subalit tulad ng inaasahan ni Isa, agad na iniwas ni Lucas ang tingin. Pumasok ito sa loob ng kusina, malayo sa kanya upang kausapin ng mga chef at ang mga staff na nagsiserve ng pagkain. Pakiramdam ni Isa, lalo siyang lumulubog sa kanyang kinauupuan. Hindi na nakapagpigil ang kasama niyang si Greg. Isa, are you okay? Parang lungkot mo this past few days Pilit nang umiti si Isa. Oo, okay lang ako. Medyo pagod lang siguro. Hindi alam ni Isa kung paano pa sasagutin ang mga susunod na tanong ng kanyang mga katrabaho. Ngunit bago pa man siya makahanap ng palusot, nakita niya si Lucas na lumabas mula sa kusina. Pilit na nag-ipon ng lakas ng loob si Isa saka mabilis na naglakad patungo kay Lucas. Umatras naman si Trina upang bigyan siya ng pagkakataong makalapit. Bigla niyang hinablot si Lucas at hinila ito papasok sa elevator. Doon, sa wakas ay nasolo niya na si Lucas. Pinindot ni Isa ang pinakamataas na floor bago hinarap si Lucas. Lucas, please! Hindi tayo pwedeng ganito lagi. Balak mo ba talagang iwasan lang ako habang buhay? Ayaw mo bang ayusin tong sitwasyon natin? Ano ba bang gusto mo sabihin, Isa? Hindi ba't malinaw na lahat? Lucas, hindi ko sinasadya lahat ng nangyari. Pero gusto kong ayusin to. Huminga ng malalim si Lucas at sa wakas ay nilingon niya si Isa. Alam mo ang problema, Isa. Hindi ko alam kung alin sa mga sinabi mo ang totoo. Hindi ganun kadali sa akin na magtiwala ulit. Nagmukha akong tanga sa harapan mo at nang Miguel na yon. Sa tingin mo ba, basta ko nilang kakalimutan lahat? Napabuntong hininga si Isa. Pilit pinipigilan ng luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Alam ko nasaktan kita. Pero mahal kita. Gagawin ko lahat para patunayan yun sa'yo. Kahit ano. Nakapamulsa si Lucas at kumunot ang noo. Sa wakas, mukhang interesado na ito sa kanilang usapan. At paano mo yung gagawin, Isa? May magic ka ba? Kaya mo bang burahin sa alaala ko mga nangyari? Sa pagkakataong iyon, bigla namang bumukas ang pinto ng elevator at tumambad si Manong Kaloy, ang pinakamatandang janitor ng kumpanya na 8 taon nang nasa serbisyo. Nang makita niya sina Isa at Lucas, napangiti siya na para bang alam niya na kung ano nangyayari sa kanila. Oy, lovers quarrel ba to?
Tanong ni Manong Kaloy habang pumapasok sa elevator, bitbit ang mop at balde. Napangiti siya ng maluwag habang kitang-kita mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Ganyan din kami ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. Nagkatinginan sina Isa at Lucas, parehong hindi alam kung matatawa o mahihiya. Kumusta po, Manong? Hindi pa rin po ba kayo nagre-retiro? Pwede yun na pong ma-enjoy ang benefits ng pension nyo. Umiling si Manong Kaloy at natawa. Kung sa bahay lang ako, malulungkot lang ako dahil lagi kong maalala ang asawa ko. Parehong napayuko sina Isa at Lucas bilang pagsimpatiya kay Manong Kaloy. Nako, mga anak. Napukaw ang atensyon ng dalawa na magsimulang magsalita si Manong Kaloy. Itinukod niya ang map sa sahig na parang may seryosong leksyon siyang ituturo. Kapag nag-aaway kami na misis ko, minsan hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Pero natutunan ko, kahit hindi mo lagi naiintindihan ng asawa mo o ang taong mahal mo, dapat mong pakinggan. Napakamot si Lucas sa batok. Paano po kung sobra na yung ginawa? Tulad ng pagsinungaling. Napalingon si Lucas kay Isa at napaiwas naman ang tingin ng dalaga. Di humingi ng tawad. Kumindat si Manong Kaloy. Walang matigas na puso sa tao marunong magpakumbaba. Lahat ng tao nagkakamali at minsan, nagagawa rin nila yon dahil sa tingin nila, yun ang mas makakabuti sa taong mahal nila. Pero ito ha, importante rin na pag nagpatawad ka, hindi mo na inuungkat yung lumang problema. Tahimik si Isa. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Manong Kaloy. Napansin naman iyon ng matanda. Ikaw naman, Iha. Huwag kang masyado mag-alala. Kung mahal mo siya at handa kang magbago, makikita at mararamdaman niya yon. Kung susukuan yung isa't isa, baka balang araw, pagsisihan yung hindi kayo naging tapat sa isa't isa. Tulad ng nagawa ko sa asawa ko. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry matapos ko masira ang paborito niyang vase. Ang akala niya, siya nakasira nun. Pero nung aamin na sana ako dahil masyado siya naging malungkot, huli na, dahil na pumanaw na siya pagka-uwi ko. Napansin ni Manong Kaloy na dahan-dahang humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Napayuko na lamang sila at tila ba nagsisimula na mag-reflect. Napangiti naman si Manong Kaloy. O siya, bababa na ako sa 3rd floor. Ayusin niyo to ha. Kahit wala ng magic, dapat may effort. Pabirong sabi nito bago lumabas ng elevator. Nang huminto ang elevator sa pinakamataas na palapag, tahimik na lumabas sina Isa at Lucas. Parehong hindi nagsasalita. Ngunit ramdam ang bigat ng mga salitang binitawan ni Manong Kaloy. Hindi nagpatinag si Isa. Hinawakan niya ang braso ni Lucas. Sumunod ka sa akin. Saan naman tayo pupunta? Sa kabila ng reklamo ni Lucas, hindi naman ito kumontra nang hatakin siya ni Isa. Pinuksan ni Isa ang pinto patungo sa rooftop. Sinalubong sila ng malamig na hangin at ang malawak na tanawin ng lungsod ang bumungad sa kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Isa bago nagsalita. Lucas, dito tayo magsimula ulit. Bakit dito? Sira ulo ka ba? Napabuntong hininga si Isa sa matalim na tinitigan si Lucas. Natahimik naman ang binata at napaiwas na lamang ng tingin. Malaya ang pakiramdam dito. Payapa. Parang walang bigat ang pakiramdam. Gusto ko maramdaman natin yon. Kahit saglit lang. Natahimik si Lucas at huminga ng malalim. I'm sorry, Lucas. Ang totoo. Oo. Nagpanggap lang ako nung una. Yun ang tunay na plano dahil alam kong imposible namang pagtuunan mo ng pansin ng isang katulad ko. Pero, trinato mo ako ng maayos. Sobrang gentleman mo. Nung una, pinaniwala ko lang ang sarili ko na magsasawa ka rin. Pero nahulog ako sa'yo. Napamahal ako sa'yo kaya mas lalo ako natakot na sabihin ng totoo. Alam kong kamumuhian mo ko patulad ng nangyayari ngayon. Tahimik na nakatayo si Lucas habang binabaybay nilang malamig na hangin sa rooftop. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang malalim na pag-iisip. Lucas, hindi ko kaya makita kang galit at malungkot ng ganito. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero
Pero mahal kita. At hindi ko kayang matapos na lang ng ganito na simulan natin. Tama ka. Special lang kung anong meron tayo. Kaya mahalaga din to sa akin. Tumingin si Lucas kay Isa. Hindi pa rin malinaw ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit hindi na ito nag-iwas ng tingin. Ramdam ni Isa ang luha sa kanyang mga mata habang tinitignan siya ng binata. Kahit na magkaayos tayo, ikaw pa rin ang maglilid sa meeting bukas. Lucas naman oo. Sa wakas ay napangiti si Lucas at bahagyang natawa kay Isa. Si Isa naman ay mas lalong naiyak matapos maramdaman ang paggaan ng loob ng binata. Nagkatinginan sina Lucas at Isa at sa mga sandaling iyon, tila isang mabigat na ulap ang nawala sa pagitan nila. Tumango si Lucas at dahan-dahan lumapit kay Isa. Walang salita, ngunit sa mga mata ni Isa, nakita niyang malalim na pagmamahal ni Lucas. Habang inilalapit ni Lucas ang sarili kay Isa, dahan-dahan niyang inabot ang kanyang mga kamay at niyakap siya na mahigpit. Sorry din Isa. Sorry kung hindi kita hinayang magpaliwanag at nagpadala na lang ako sa emosyon ko. Naramdaman ni Isa ang init ng yakap na yon at ang takot na matagal niyang pinigilan ay napawi sa isang simpleng yakap mula kay Lucas. I'm sorry din Lucas. I'm sorry. Tumango si Lucas. Iniangat ang mukha ni Isa at dahan-dahang pinunasan ng mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Let's work things out together. At simula ngayon, wala na tayong itatago lihim sa isa't isa, okay? Kung may mga hindi ka pa nasasabi sa akin, sabihin mo na. Pangako, hindi ako manghuhusga at sisikapin kong maintindihan ka. Tumango si Isa at malawak na napangiti. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling iyon, napawi ang lahat ng kanilang mga pag-aalala. Muli nilang niyakap ang isa't isa at nagpatuloy sa pagkukwentuhan sa rooftop. Nagpatuloy ang relasyon nila Isa at Lucas. Matapos makawala sa nakabaong kasinungalingan, mas naging magaan ang loob ni Isa na magbigay ng pagmamahal kay Lucas. At si Lucas naman ay nakita ang lahat ng effort ni Isa. Lahat ng iyon, sapat na para malamang mahal siya ni Isa at ang lahat ng iyon din ay siyang dahilan kung bakit mas minahal pa ni Lucas ang dalaga. Sa huli, ang lahat ay humantong din sa masayang kasalan. Sa kabila ng mga pagsubok at mga hadlang, nagpatuloy ang pagmamahalan ni Isa at Lucas. Hindi perpekto ang kanilang buhay, ngunit natutunan nilang yakapin ang lahat ng pagsubok na kanilang hinarap na magkasama. Ngayon, habang nakatambay si Isa sa harap ng malaking salamin sa kanilang sala, nakangiti siya habang tinatapik ang kanyang tiyan. Bumabalik sa kanyang alaala ang mga alaala ng mga unang taon nilang magkasama. Ang mga tawanan, ang mga luha, at higit sa lahat, ang mga pangarap nilang dalawa. Ngunit ngayon, isang bagong yugto ng kanilang buhay ang nakaabang sa kanilang mag-asawa. Isang buhay na magkasama nilang bubuhayin. Ilang sandali pa, pumasok si Lucas mula sa pintuan ng kanilang bahay. Bitbit ang mga gamit mula sa kanyang trabaho. Laking gulat niya na makita ang asawa na nakatayo sa harap ng salamin at may hawak na pregnancy test sa kamay. Isa. Lumapit si Lucas at bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata at bumiti si Isa. Hindi kayang itago ang saya na nararamdaman. Lucas, magiging mga magulang na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Lucas at kumislap dahil sa saya. Halos mapatalon pa si Lucas sa kanilang kwarto, kaya naman tawang-tawa si Isa. Magiging tatay na ako. Finally, thank you Lord. Hoy, kumalma ka nga. Maririnig ka ng mga kapitbahay. Natawa na lamang si Isa nang bigla siyang yakapin ni Lucas. Sobrang saya ko ngayon. Isa, maraming salamat. Maraming salamat. Naluha naman si Isa at napangiti. Maging siya ay kayang matuwa dahil alam niyang magkakaroon ng mabuting ama ang kanilang magiging anak. Mahal na mahal kita, Isa. Mahal na mahal din kita, Lucas. Habang yakap-yakap ni Lucas si Isa,
Naramdaman nilang pareho ang isang bagong simula na puno ng pag-asa at pangarap. Alam nilang may mga pagsubok pa rin silang haharapin. Ngunit sa mga mata ng bawat isa, natutunan nilang walang hadlang na hindi nila kayang pagtagumpayan, basta't sila ay magkasama. Ang pagmamahala nila ay magsisilbing gabay sa bawat hakbang na tatahakin nila, at ang kanilang magiging anak ang magsisilbi nilang lakas upang bumuo ng pangarap nilang pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at walang katapusang suporta sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Magandang araw po sa